In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Challenges, mga pagsubok. Jesus is explaining the parable of the sower. At sa mga nagtatanim at sa mga binhi, dumadaan ng pagsubok. Kung tignan natin ang ating buhay, kamukha ng ating ebanghelyo, dumadaan tayo kamukha ng mga binhing dinadaanan. Ito ay nagiging mahirap dahil ang mga ibon kinakain ng mga binhi. The evil one steals away whatever is planted in your heart. Ang mismong masama ay talagang kukunin kung ano ang mabuti sa iyong kalooban. Pwede kang mag-umpisa na mabuting kalooban with good intentions, and evil one will pull away and will pull out what is in your heart, what is planted in your heart na kabutihan when you were young. Meron din sa atin seeds among the thorns. Ang mga pagsubok, mga karanasan that we are persecuted and the tribulations ay nakakasira ng kalooban. Kung minsan, the persecution, hindi lang kamukha ng persecution ni Jesus na ipapako ka sa krus, kamukha ng nangyari kay Kristo. Pero kung minsan, ipapako ka sa kanilang mga salitang masasakit. Masisira ka sa kanilang mga kwento. Kung nagkamali ka, binabalik-balikan, parang pinapako ka sa iyong nakalipas na pagkakamali. That is also persecution. Kung mayroong binhing na itanim sa iyo, like those in thorny bushes, hindi po magtatagal ang binhing na itanim sa puso mo dahil sa mga masasakit na karanasan ng mga taong ginagawa sa atin. Some also are persecuted, or some are also experiencing the challenges of the rocky grounds, yung buhay na mabato, anxiety, and our lure to riches. Mabato, oo, kagad tutubo yung binhi, pero hindi malalim, mababaw lang. Kasi matutukso ka sa material na bagay, sa kayamanan, sa pera ng mundo. At kahit nandyan na salita ng Diyos, nabinyagan ka bilang anak ng Diyos, pwedeng nag-CLSS ka, pwedeng nag-seminar ka, leader ka na sa simbahan, pero sa mga bato-bato ng buhay, tayo kuminsan, kamukha ng salita ng Diyos sa ating puso, hindi po nagkakaugat, they do not take root, and they wither. Dalangin natin sa ating buhay, kahit pinagdadaanan natin ng mga maraming pagsubok sa mga masasama, sa mga taong pinapahirapan tayo, sa mga karanasan ng mga tukso sa mundo, lalo na yung material na bagay, naway darating ang panahon that someday we will come and overcome these challenges, and it will lead us to fertile ground, rich soil that will lead us to a bountiful harvest. Huwag po kayong sumuko. Kung may masamang dumarating sa buhay nyo, kung mayroong mga the thorns that come into your life, and even mga tinik na dumarating sa buhay, at mga pagsubok ng material na bagay, darating ang panahon, keep on sowing, continue. Darating panahon, magkakaroon din tayo ng matabang lupa at magkakaroon ng bunga. Challenge of pain, of woundedness. Kung minsan, pag nasusugatan tayo, ayaw ko na, masakit, nasugatan na ako, natalo ka na. A wounded soldier, kamukha ng isang sundalong nasugat na, kamukha ng sundalong meron ng karanasan na nasaktan. Growth is best, and growth and the best does not happen in our comfort zone. Ang pinakamaganda sa iyo at yung kakayahan, hindi naman lumalabas yan pag masarap lang ang buhay mo. I don't mean na pahirapan natin ang buhay natin, pero may karanasan tayo na dadaan tayo ng pagsubok beyond our comfort zone. The best in us emerges
In trying times, sa mga panahon ng pagsubok, lumalabas ang pinaka magandang kakayahan mo. Challenges hone our capabilities and develop our capacities. You will be wiser, you will be learned, and you will be more determined. Nakwento ko na yata, alam niyo po yung oyster. The most precious pearl comes from the most painful impurities that enter their hard shell, protecting their soft, sensitive body. Yung mga may original na perlas, kung tignan po yan, parang napagandang sinusot ng mga babae, mamahalin. Pero kung titignan mo saan nanggagaling yan, dumaan sa pagsubok na masakit. And that oyster will absorb the impurities and make it its own part of the body until in the long run, it ends as their pearl. Ang perlas ay nanggaling sa pagsubok. Kuminsan, dahil tinatanggal natin ang pagsubok sa buhay natin, wala tayong perlas, walang mahalaga. There's nothing to celebrate in our life. Kasi puro good time lang, good time. Comfort and joyful experiences. We're not saying no to this, but let us also absorb and adapt our own experiences of pain. Merong kanta si Billy Joel. Ang title ng song, Pressure. You turn the top tons into your crusade. Pasayaw-sayaw ka lang. And your Peter Pan advice, mga pambata lang, like Sesame Street, sabi niya. You have no scar in your face. Wala ka pa talagang sugat sa mukha mo. You cannot handle pressure. Pag hindi mo pa nadaanan ang tunay na masakit, darating panahon, hindi mo makakayanan ang mas malalaking problema. Challenges can make you better or bitter. Di ba? Yung better, I'm stronger this time. I'm wiser this time. I am more capable and determined. Pero may mga taong dumadaan ng pagsubok, they become bitter. Maslam. Mapait. Masakit lalo. You always complain. Mabuti pa sila, bakit ako? Kapatid ko okay, ako hindi. Our challenges should make us bitter and better, not bitter. And the Lord invites us to see the gospel from that perspective also. Darating ang panahon, makakarating din tayo sa matabang lupain. Magkakaroon tayo ng maraming bunga. Alam niyo po yung mga muscles, ngayon po sa panahon ng pandemya, kung di kayo lumalabas ng bahay, nasa kwarto lang kayo to be safe, may nawawala. We lose our muscles because we are not using them. Use it or lose it. Muscles grow and are strengthened when they are painful. Masakit sa iyong paglalakad. Masakit kasi pumunta ka dun sa may target. Masakit kasi nag-exercise ka. Masakit kasi nagtatrabaho ka. They are painful and yet they meet hard work. Tough training for Marines and armies. Navy SEALs preparing are designed for survival in most challenging situations. They are assurance of a tough military who can defend our nation, our country, our freedom. Ang mga sundalong mahirap ang kanilang paghahanda, sila rin ang sundalong tunay nga magiging kantabay ng isang bansa para ito'y maging mapayapa. Commitment emerges in the midst of challenges. Those who confront challenges are the ones who make the difference. Una, challenge can make you strong. Challenges can bring out the best in you. And challenges shows your sense of commitment, strength, capability, and commitment. Hindi mo masasabi yung commitment kung masarap yung buhay. Hindi mo man makikita kung sino talagang desidido sa pananampalataya kung good time lahat. Kuminsan kasi may mga taong
nagiging mahina ang pananampalataya. They doubt their faith because of challenges. But in fact, if you embrace these challenges and see the hand of God, not according to your own prayer, not according to your own terms, but according to the terms of God. Kuminsan kasi may problema tayo, gusto natin ang Diyos ang sumunod sa gusto natin. Real faith is expressed in most difficult time, especially in challenges that emerges our true commitment and faith. I remember last year at the peak of the pandemic, bawal na bawal lumabas ang matatanda, bawal na bawal lumabas ang mga bata, 18 years old pababa, bawal, below 18 years old. Isang araw dito sa ating barangay, dumating ang mga pulis. One day, the height of the pandemic lockdown, police came to our barangay, checking the young people below 18 years old and apprehending them if they are seen outside the house. Yung mga batang below 18, dinadakip ng mga pulis. Nandyan po sila, nagro-ronda. Kaya lang, yung online mass natin, kaya po nakakapanood kayo, nakakasimba kayo, is made possible only because of the young volunteers. Kaya lang ang problema, na-realize ko, no? Hindi ko si tinatanong yung edad. Ang babata pala nila. Ito pong mga nag-ooperate ng online, halimbawa si Cyril Lacson, 13 years old. Si Marcos Villarin, 14 years old. Sean Reyes, 16 years old. CJ William, 14 years old. Errol Flores, nag-operate ngayon, 13 years old. Yung altar boys natin, si Michael Garcia, 14 years old. Yung sa panganak ni na Jess Balinas, si Tosh, si Jaden, 15 years old. Sino pa po pag-ooperate? Ako po, don't even know how to operate it. Alam niyo po, natuloy yung misa natin online. None of them came because the police were patrolling our area for anyone under 18 years old, and they will be apprehended. Kung lumabas sa bahay itong mga batang to, mga night volunteer natin, kukunin sila ng mga pulis dyan sa may barangay. But only one came. May dumating na bata para ma-online natin ang misa natin. May tuloy natin ang misa natin at makasimbang maraming tao. Ang putla-putla po niya. Ang pangalan niya, Rando Moymoy Tolentino. He came to make sure that they will have our mass online. I was so surprised dumating siya. Hindi ko po alam ang edad ni Moymoy. I do not ask. And then he arrived. He was bringing his birth certificate. Moy, ba't dala mong birth certificate mo? Sabi ko sa kanya, kasi po, may pulis dyan sa harap. Para pakita ko lang pong 18 years old na po ako this year. Para makapunta ko dito sa simbahan. To prove to the police that he was indeed 18 years old. Pinahanap niya yung birth certificate niya sa kanyang nanay. Magpunta dito sa misa para makapag-online. Commitment. Sin in the midst of challenges. Bata pa lang po yan. Ano pa kaya tayo na may kakayahan sa kanila? I'm inspired by these young people. Their commitment is sin, even in the most difficult times. May mga tao kasing sumusuko pag may pagsubok. Pag may narinig sila, pag hindi sila gustong sitwasyon, ayaw na. Hindi sila magkakabunga, kamukha ng mga binhi, walang nangyari sa kanila. I believe challenges makes you stronger. Challenges would make you bring out the best in you. And challenges will really show how committed you are. May God bless us all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.